Ayan, welcome back to my YouTube channel and to my Facebook page. Please support my Facebook page, Christine B, at sa aking YouTube channel na Christine B. So ayan po, medyo matagal-tagal na ako na hindi nakakapag-upload ng seryosong vlog sa aking YouTube channel at maging sa aking Facebook page. So, ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang pumunta dito sa Hong Kong? Gusto mo bang mag-apply dito sa Hong Kong? Gusto mo bang kumita ng 34,000 mahigit every month? Sa palagay mo, gusto mo? Yes! Kung gusto mo, panoorin mo ang video hanggang sa dulo. So, ayon. Bago po tayo pumunta doon sa requirements, ito muna yung mga sasabihin ko ng mga benefits na makukuha mo dito sa Hong Kong. Once na nag-apply ka, nagkaroon ka ng employer at nakapag-work ka dito sa Hong Kong. Bakit Hong Kong? Kasi una, dito sa Hong Kong, fair ang trato ng mga authority ng government. So, para po sa mga hindi nakakaalam, ang Hong Kong po ay hindi ganon ka-strict katulad ng China. So, I'm not saying bad words or I'm not against sa China. Pero, ang Hong Kong po kasi is Hong Kong SAR. So, ang China po ay meron dalawang rules. So, sa Hong Kong, medyo may pagka-British siya kasi nga nahawakan ito ng British communist. Tama ba ako? Ito pinagsasabi ko. Pero ang pagkakalam ko, last year lang, ang tawag nito na i-surrender. Ano ba? Basta meron silang agreement na how many years na mapupunta sa pangangalaga ng British government. Okay. So, kaya ganon ka-open dito sa Hong Kong. Open siya, pero secure ang authority, ang yung safety. So, yan po yung unang dahilan bakit Hong Kong. Pangalawa, pagdating po sa kontrata, kung ano po ang nakalagay doon ay kailangan pong sundin. Kapag ka hindi naman po nasunod, you have a rights na magreklamo. Pili po kayo kung sa consulate, Philippine Consulate o sa mismong labor ng Hong Kong. Tiyak po yan, ay guarantee po na pakikinggan kayo ng both parties. Well, in the next video, bali i-share ko din sa inyo kung ano yung difference ng Philippine Consulate at ng Hong Kong Labor kung saan ka dapat mas lumapit. So, baka sa susunod na video. Pero again, kung may mga reklamo kayo na medyo nag-iiba sa kontrata mo, pwede po kayong dumulog sa Philippine Consulate at saka sa labor ng Hong Kong. That's another one. Bakit Hong Kong? Another one reason. Alam niyo kung bakit? Kasi weekly po may holiday dito. Yes! Nasa kontrata po yan na kailangan weekly meron kang holiday. Doon nga lang nagkakaiba kasi meron mga employer na binibigay sa'yo Saturday, every Saturday. Sa akin naman kasi is Sunday. So, every Sunday, meron po akong holiday. Meron talaga akong time para sa sarili ko para makapagligpit or whatsoever na gusto kong gawin. Meron naman na medyo hindi pinalad, nire-required sila ng kanilang employer na mag-holiday sa mga weekdays katulad ng Monday, Wednesday, ganun. Pero depende po yun sa usapan ninyo upon signing contract o kaya naman bigla na lang mapag-uusapan ninyo. So, nasa inyong dalawa yan. Huwag kayong mag-alala, napaka-open dito ng mga amo. Pwede po kayong magbukas ng usapang ganyan. Hindi po katulad sa Middle East na wala talaga tayong choice kundi sumunod, 'di ba? Dito may bosses po tayo. So nasabi ko na yung mga reason, marami pang reason. Pangatlo, pagdating po sa sahod, di hamak naman na mas malaki yung sahod dito sa Hong Kong kumpara sa ibang country katulad po ng Middle East, katulad po ng Saudi, katulad po ng Kuwait, kasi kung hindi nyo po alam, nung panahong 2013 to 2015, ang sinasahod ko lamang po is 90 HKD. Ay, hindi, 90 Kuwait dinar. So, that time, ang sahod ko noon, hindi ako nagkakamali. Ang sahod ko lang noon ay naglalaro sa 14 to 15 pesos, 1,000 pesos.
Yun lamang po yung sinasahod ko. Kaya lang medyo nakakatipid-tipid ako ng konti kasi libre ako ng sabon, ng shampoo, ng lotion, lahat. Pati napkin, para sa monthly period, lahat. Pati tsinelas, pati panloob. Basta sinabi ko lahat. Lahat na yon. Okay. At saka, libre din ako ng wifi doon. Okay, let's talk about another thing. Bakit Hong Kong? Hong Kong kasi marami ka ditong mapupuntahan na feeling mo turista ka. Kung meron ka lang budget, hindi ka lang masyadong nagtitipid or medyo may spare money ka para gumala, guys, mga tol, dito talaga sa Hong Kong napakaraming magagandang spot. Sa katunayan nga, yung mga nakikita ko dito sa Reels, mga domestic helper po yan. Pero alam nyo, ang gaganda ng mga video nila, ang gaganda ng mga shoot nila, akala mo talaga is mga professional vlogger. Kaya, the best talagang Hong Kong. So again, baka may nakaligtaan ako. Again, pagdating naman sa kontrata, dito kasi sa Hong Kong, meron sinasabing severance fee o kaya naman long service fee. So, si katulong, si domestic helper, ay meron silang makukuhang take home. Pero baka next topic na po yun kasi medyo mahaba siya, may explanation siya. So, again, yun lamang po ang isa sa mga reason kung bakit Hong Kong. Bakit Hong Kong? Ngayon, kung nakapag-decide ka na pumunta dito sa Hong Kong, ito yung gagawin mo. So first, i-condition mo muna yung sarili mo. Then, you have to prepare na magkaroon ka ng passport. Kung wala ka pang passport, kailangan magkaroon ka ng passport para pag pumunta ka sa agency, meron ka nang ipapakita na passport at tuloy-tuloy yung process. So sa mga nagtatanong kung ano yung steps, ano yung requirements ng passport, meron po kayong makikita online. Nandun na po yung mga ID na ina-accept nila, na like primary ID katulad ng SSS. Marami po doon. Just search in the Google, makikita nyo po yun sa website ng DFA. Okay. So kapag meron ka ng passport o kaya nakapag-process ka na para sa passport, make sure na wala po kayong malalang karamdaman, no? Bawal po dito ang mga sakit na nakakahawa tulad ng AIDS, ng tuberculosis, ng HIV, ano pa ba? Hepatitis B, tama ba ako? Basta lahat ng mga nakakahawa, hindi po pwede. Kasi imagine mo naman, nakakahawa yan. No, meron naman yung mga sakit na nagme-maintenance is ina-accept naman yung iba. Pero, kailangan i-declare mo na kung high blood ka, na meron kang maintenance. So, yun po ang kailangan. Unang-una, again, passport. Kailangan fit to work ka. At pangatlo, sa mga nagtatanong kung magkano ang gastos, ganito po kasi yun, hindi po talaga siya fix, no? Meron siyang, nakadepende po yan sa agency na naka-tie up nilang training center. So, sa mga nagtatanong, yung TESDA ba, tsaka yung training center, ay magkaiba? Yes, magkaiba po sila. Kasi kaya nga training center, kasi, ang ibibigay lang po sa inyo dyan is, training certificate at syempre yung napag-trainingan mo, sa'yo na yon. Pero yung hinihingi talaga is TESDA certificate. Okay, TESDA. So, in order na maipasa mo yung TESDA, kailangan may proper knowledge ka, may proper experience ka kung paano mo maipapasa ang TESDA na exam. Dati po, ang tawag doon sa exam na yon ay housekeeping NC2. Pero pagkakaalam ko, binago nila ng parang home something. So, sa may alam po, paki-comment na lang po sa baba. So, again guys, sa mga hindi ko po nabanggit, mga tol, kung interesado kang kumita ng 34,000 mahigit, mag-apply ka na dito sa Hong Kong. So, ang ginanda pa dito, merong mga amo na nagbibigay ng above minimum. So, ang minimum wage ngayon dito sa Hong Kong as a domestic helper ay 4,830. So, i-convert nyo po yan into peso. Nandiyan naman po yan sa Google. Lahat po ng katanungan nyo, masasagot ni Google. So, yun lamang. And bye-bye! See you!